Sara. Tumindig, lumaban! Tumindig, lumaban! Iyaw ang bayan! Tumindig, lumaban! Iyaw ang bayan! Nandito po tayo sa Sibuyan na. Crossing na tayo ha. Sibuyan. Crossing na tayo. At tayo ay hindi pagagapi sa panlulubig ng mapang-abuso. Marcos Jr. We are the Filipino people who like to stand united to fight the corruption of Bongbong Marcos Jr. of the Philippines. So the people united, can never be defeated. The people united can never be defeated. Hanggang sa sinawa! Yamunin natin! Protect Vicky Sara! Lalaban! Tataban! Kami ang Pilipino! Thank you. Coach. Kaya kailangan natin tumindig, lumaban, iyaw ang bayan! Vicky Sara, ipaglaban! Napalo kita ha! Maraming salamat po. Ako po ay hindi nahihiya. Maraming mga nagsasabi sa akin ay kukunti lang kayo. Hindi natin kailangan ng numero. Kailangan natin ng tao may pusong para sa bansa, para sa Pilipinas, at para sa mamamayang Pilipino. Heart for the people, heart for the Filipinos, and heart for the Philippines. Yan ang kailangan natin. Pero labis akong nasisiyahan dahil
dumarami tayo. Yung bumubuli sa atin na sinasabi, bayaran daw tayo. Wala tayong mga pera. Pero mayaman tayo sa mag-ibig sa bayan. At hindi natin ibibigay o hindi tayo magpapabayad sa kahit na ilang milyong ibibigay sa atin ng gobyerno. Dahil ang kailangan natin ay tunay na pagbabago para sa bansa. Inyo bang natatandaan na ilang beses na tinatawag ang lahat na pumupuna sa gobyernong Marcos Jr.? Pumupuna sa katiwalian, pumupuna sa korupsyon, pumupuna sa pera na nawawala at hindi napupunta sa mamamayang Pilipino, ay pinapatawag ng kanyang kongreso. Sino ang nakaupong speaker sa Congress? Kung tawagin natin ay tambalos-los. And for the sake of our community here in Japan to know that we have a sick and not working government in the Philippines, we have the Marcos, we have the Araneta, and we have the Romualdez. Sila ang gumagamit ng pundo ng bayan at gusto pa nila tayong bayaran at gusto pa nilang bayaran ang mamamayang Pilipino gamit ang ayuda na galing din sa ating bulsa. Niluluto tayo sa sarili nating mantika. Kawawa ang ating mamamayang Pilipino, kaya dapat nating isigaw, iahon ang bansang Pilipinas, iahon ang bansang Pilipinas, iahon ang bansang Pilipinas. Duterte! Duterte! Hawak natin, may hawak tayong baraha. Ang ating Vice Presidente, VP Sara Duterte! VP Sara! At habang ang Pilipinas ay nagpupumilit bumangon sa kahirapan at panluloko ng gobyernong Marcos Jr., kanila namang inaabangan ang karapatan ng bawat Pilipino at ni Inday Sara, ang ating Vice President. Kaya hindi tayo pabayag na walang boses ang ating Vice President. Isigaw natin, ipaglaban, VP Sara! Ipaglaban! VP Sara! Ipaglaban! VP Sara! VP Sara! Ipaglaban! VP Sara! Ipaglaban! Martin Romualdez, naririnig mo ang mamamayang Pilipino sa Tokyo. Pareho kit taga-Samar, taga-Lili. Aham ka. Tambalos-los. Aham. Hindi mo ako makakalimutan. Parang maririnig ko yan, layo ko. Sumama-sama ka kay Inday Sara para na suportahan ang iyong kuting Kayo, picture ko dyan. na pinsan na niloklok namin, pero binabastos yung kaming mamamayang Pilipino. Binabalahuran nyo ang aming karapatan. Wala na kaming media makapagsalita. Kaya idadaan namin sa kalsada. Handa ba kayo? Itaas ang inyong mga braso, mga kamao. Inday Sara! Duterte! Inday Sara! Duterte! At bago ako magpatuloy, at bago ako mawala ng boses, meron po tayong bisita. Hindi pa po ako ito. Hindi pa po ako. Hindi pa po ako ito, ha? Antayan niyo ang ating bisita. Tatawagin ko. Walang iba para magpakilala.
ang ating pinakamagandang diehard Duterte supporters na si Mocha Usog! Isa namang Duterte. Duterte! 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 Salamat po. Alam niyo naman po, simula pa lamang ay solid po tayo. Once a Duterte, always a Duterte. Wala kay Tatay ko. At ang ating Presidente Duterte na talaga namang at nandito din po ako kasi si Banat Bay dapat siya po yung nandito. Kaya lang po, may sakit po, may trangkaso. Kaya nagpapaabot po siya ng suporta. Alam niyo naman po kung gaano katapang si Banat Bay. Ay marami na po siyang kaso. Dahil sa pagmamahal po niya sa inyo po, pagmamahal niyo, natulad din po na para sa ating bayan. Kaya po, kung magpapatuloy po natin itong ganito pong gawain, yung init ng pagmamahal po para sa ating bayan, simula noong 2016, tuloy-tuloy po natin hanggang 2025 para sa senatorial lineup po ni Tatay Digong, hanggang sa 2028, para po may balik natin ang tunay at patuloy na pagbabago na dala lang po ng mga Duterte at ng bawat Pilipino. Bilang po mabuhay po tayo lahat and let's continue to pray for our country. Magsahay pa po tayo. Maraming salamat po. Mocha Usog! Mocha Usog! Ako po pala sa inyo. Makaupo tayo sa konseho. Salamat po. Maraming salamat sa ating magandang DDS. Narating po sa konseho naman. Yes, of course. Number, ano number mo mo? At alam niyo po, hindi ko po palilipasin itong pagsisiko natin. Binigyan tayo ng 1.5, pwede lang natin gawing 2 oras. Gawin natin 3. Hindi natin ito palilipasin na hindi nyo marinig galing sa kanyang bibig, galing sa kanyang puso ang nilalaman ng Banateros. Aking tatawagin sa inyong harapan para marinig ninyo kung paano nila tayo pinapaglaban sa Pilipinas. Walang iba kundi si Coach Dada. Boss pala, boss. Pasensya na, hindi pa ako boss. Boss Dada! Boss Dada! Alam niyo mga bossy, nakaka-proud talaga na tawagin tayo mga Duterte support. Marami sa Pilipinas ang pinagtatawanan tayo kasi bakit daw gusto pa rin natin ang mga Duterte. Pero alam naman natin na ang mga Duterte ang nagbigay sa atin ng napakagandang 6 na taon. 6 na taon mga bossy. Ang magandang buhay na ibinigay sa atin ng mga Duterte. Pinudol tayo nitong administrasyon na ito. 20 pesos na kilo ng bigas. Babayaran daw ang utang ng Pilipinas dahil ang kayamanan nila. Pero nasan na? Hanggang ngayon, lubog pa rin tayo sa utang at lalo pa tayong nalulubog sa utang. Hindi pa sila nagsawang kunin yung resources natin, yung pera ng taong bayan, pati yung pera ng mga private na sectors, kinukuha na nila. Mabigat na mabigat po yung bagong balitang PDIC na kinuha nilang bilyon-bilyon, pati yung bilyon-bilyon sa bilyon. 125 million na confidential funds ni Inday Sara. Nagre-reklamo na sila, pero bilyon-bilyon yung araw-araw na ninanakaw nila sa atin. O tayong kami mga banaderos, ang aming mga cellphone nakatap.
kung saan po kami magpunta, nakabantay sila sa amin. Bawat kilos namin, nakamasid. Napakarami na rin po nating kasong kinakaharap. Nagsimula po tayong lumaban nung nakita natin na sobra-sobra, hindi lang po yung human rights, yung po karapatan natin sa yung ating freedom of speech, hindi lang yun yung kanilang sinisingil. Pati yung freedom of religion, nakita nyo naman po yung ginawa nila dyan sa Davao City, sa KOJC compound, kung saan pagsimbahan, binalabura na nila. Kung kaya po nilang gawin yon sa simbahan, mas lalong kaya nilang gawin yon sa ating mga Pilipino isa-isa. Kaya po maraming salamat sa mga nandito sa Tokyo. At sana hindi lang po dito sa Tokyo magkaroon ng ganito. Nananawagan tayo sa lahat ng Pilipino sa buong mundo na pagod na pagod na. Pagod na pagod ng apingin, nakawan, at pagod na pagod sa paglaban sa buhay. Grabe ang traffic sa Pilipinas, mga boss. Dito sa Japan, sobrang ganda. Bilib na bilib ako dahil sa kabila ng ganda ng buhay nyo rito, hindi nyo pa rin kinakalimutan ng Pilipinas. At talagang mahal nyo pa rin ang bayang Pilipinas. At dahil po dyan, mas lalo po namin paghuhusayan yung aming paglaban para sa korupsyon. At syempre, suportahan natin si Pastor Apollo Kibuloy number 52, lahat ng PPP. Suportahan natin yan. At wag po tayong itigil. Gamitin po natin ang ating social media para ang ating mga Mindanao. Gamitin po natin yung social media natin ng bagong people power. Kaya sa Pilipinas ko, pag nag-gather tayo ng ganito, bulubuwag tayo agad. Dito sa Japan, nakakaganda. Walang problema. Majority at ang Mindanao. Yung ating pagkalimaya. So, dito po sa Japan, malaya kayong gawin ko. Sana hindi lang po ito yung unat ulit pagpipipon natin para kay Vicky Sara. And syempre, kandidato po natin lahat ng mga kandidato na alam po natin na makakabuti para sa bayan natin. Maraming salamat, Balateros. Siyempre, follow niyo po yung mga kapatid ko. Ivanov by Coach Rolly Patrick at saka si Dave Ibarra, follow niyo po sa Facebook at Twitter. Siyempre, SMNI, yung pong SMNI na bigay ng tiwala sa ating mga vloggers, na yan na lang po ang naghahatid ng totoong balita sa Pilipinas. Kaya supportahan niyo po yan, share po ninyo, ilike po. Lahat po ng channels ng SMNI, take down na nila. Lagi po tayong lagi po tayong gumagawa ng panibagong channel. Kaya po, every time may bagong channel, support, i-like nyo po, i-share nyo. Kasi kung ayaw nyo na tayong marinig, mas lalo tayong mag-ingat. Salamat po. Ako ang shadow ni Boss Dada. Kikita yan? Ha? Ayan yan? Nahihiya pa sa atin si Boss Dada ng konti. Kaya padalasin natin silang papuntahin dito. At mula sa puso, Banateros, Isimenay, sa ating lahat, magpasalamat po tayo sa ginagawa nila para sa Pilipinas. Ako'y may babasahin lang, din magtatawag uli ako mamaya. Mamaya magsasalita si Boss Oli. Gusto niyo bang magsalita si Boss Oli? Gusto niyo ba itaas ang kamao? Nakikita niyo ba siya? Nasaan si Boss Oli? Nasaan? Tawagin natin! Boss Oli! Boss Oli! Boss Oli! Boss Oli! Sound yun, okay. Hindi ko ina-expect makakapagsalita ako dito sa Shibuya. Dati pinaka-busy lugar dito sa So, magandang hapon po sa mga Pilipino. Mga Pilipina, shoutout po sa inyo lahat.
Alam nyo po, wag po tayo mawawalan ng pag-asa. To be honest with you, ako mismo nawawalan na rin ng pag-asa sa nangyayari sa Pilipinas. Pero sabi nga, laging may milagro. At kung titingnan natin ang history, kahit sa Biblia po, lahat ng itinaas nang galing muna sa baba. At palagay ko, eto, natuto na ang mga Pilipino dahil matalas na tayo sa budol. Kaya tayo bumababa nito, baka itataas tayo. Ang inihiling ko lang po sa inyo, kailangan natin ng numero sa Senado at sa Kongreso. Pag dikit sa kinatamba, huwag nyo na pong iboto, ikalat nyo po sa mga Pilipino. Sa lahat po ng mga Pilipino dito. Basta may tatak buhaya, wag na po. Ha? Wag na po tayong boboto ng lakos. Wag na. Pero unahin natin ang Senado. Kasi kailangan hawakan natin ang Senado. Kaya po, straight po tayo, PDP, and of course, wag po natin kakalimutan ng number 1, Pastor Kibuloy, saka si Marcoleta. Wag po natin kakalimutan. Hindi po tayo kailangan ni Pastor, tayo po kailangan natin si Pastor dahil puro na po trapo ang mga kandidato. So, Marcoleta rin. At syempre si Mocha Uson, ha? District 3. Makakaasa ba tayo, ikakampanya nyo lahat ng mga taga-PDP? Doon po natin simulan ang laban sa eleksyon. Kasi pagkatapos ng eleksyon, basura na ang tingin sa atin ng mga politiko. Gumanti po tayo sa eleksyon. Andoon ang ganti. Lahat ng dikit sa buhaya, huwag nang iboto. Uubusin lang niya ng mga pera natin. Kaya nga nakakaingit kayo dito sa Japan dahil walang buhaya rito eh. Kanina nakita ko, pati yung mga pulis, inassist tayo sa rally. Diba? Napakagalang. Hindi ko tulad ng pulis, Torre. Bastos. Lilipat na ako dito para hindi ako mademanda. Pero maraming salamat po dahil kinukuha na namin kayo ng lakas. Kayo mga OFW po, lalo na mga nag-aayos, nag-organize ng mga ganitong klaseng pagsigaw. Kailangan sana sundan ito sa buong Pilipinas at sundan sa buong mundo. Huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. Cancer man ang nangyayari sa Pilipinas, may milagro pa rin. Huwag po natin kakalimutan, December po may awa ang Diyos. At magbabagong taon, baka makamtan natin ang totoong bagong Pilipinas. Maraming salamat po. God bless everyone. Coach Ole! Coach Ole! Coach Ole! Maraming salamat. Kung tayo ay tinatawag ng mga bagong bayani, yung mga nasa Kongreso ay ano? Buhaya! So narinig natin si Coach Ole. Patalastas pa lang yan. Dahil may kasunod ito. Hindi ito ang katapusan hanggat hindi natin nakakamtan ang tunay na pagbabago. Kasama ko ba kayo? Pwede ko bang marinig ang sigaw na BP Sara?
bumangon. At isa tayo dyan. Kasama kayo dyan. Kasama nyo ako. Kasama nyo yung nasa tabi nyo. Para ibangon ang Pilipinas. Kaya tayo nandirito. Simula nang umupo ang tinatawag nilang kuting ng Norte na walang iba kundi si President Bongbong Marcos. Nang maupo siya sa kapangyarihan, ang mga pangakong kaunlaran at pag-unlad nasaan? Nasaan ang kaunlaran at pagbabagong pangako? Wala. Sa kanyang mga talumpati noon atin pang naalala, puno ng magagandang pangarap at salitain. Nakuha niya ang suporta ng halos lahat sa atin, kaya tayo ay mga nabudol. Pinaasa tayo sa isang maliwanag na kinabukasan. Meron ba ulubog ang Pilipinas? Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumilitaw. Sa unang taon pa lang niya, nagbinta na ng 25 tonelada ng gold na pondo ng bansa. Pero wala tayong nakitang pera para sa bansa. At hindi lang yan. Habang binibinta ang ating bansa, ang pundo, nangungutang tayo sa World Bank. Saan patungo ang magandang bukas ng Pilipinas? Puro utang. Lumitaw ang totoong sinasabi ni Tatay Digong na si Bongbong Marcos ay hindi ko na kailangan ibang sigawan pa dahil kahit siya alam niya na siya ay madalas magsalita si Marcos Jr. tungkol sa pagkakaisa at malasakit. Sino sa mga o sa inyo ang nakaramdam ng malasakit galing sa mga Marcos? Mga PI! Ngunit sa halip, ang ating nakikitang kanyang mga ginagawa ay aksyon ay puro pagnanakaw para lalo silang yumaman, lalo nilang kinukuha ang lahat ng pondo ng bansa. Naloko na po tayo sa unang mga matatamis na salita nung panahon ng kanyang tatay. Yung mga kaidaran ko, yung mga kaidaran nyo, hindi nyo pa alam. Kaya ipapaalam ko sa inyo. Kung ano ang pangako ng tatay para sa bansa, siya namang pangakong dinoble na hindi ginagawa ng anak. Marcos Osatsky! Pinudol ang bansang Pilipinas. Marcos na anay ko tanali! Kailan lang naaalala niyo pa ang mga sunod-sunod na bagyo na nangyari sa Pilipinas? Dinaan tayo sa paayo-ayuda. Pero kaninong pera yun? Sa atin, sa bansang Pilipinas, niluluto tayo sa sarili nating mantika. Ang korupsyon ay nagpapatuloy. At ang korupsyon ay halos wala ng katapusan. Sabi pa nga ni Coach Oli,
minsan pati siya ay nawawala na ng pag-asa. Pero dahil meron tayong nakikitang liwanag at pag-asa. Bakit? Sa 2025, tatakbo si Pastor Apollo Kibuloy para sa Senado. At hindi lang yan, tatakbo rin si Congressman Rodante Marcolita para sa Senado. Gawin nating back-to-back ito sa 2025. Naririnig niyo ba ako? PDP! PDP! Talaga piling, wala tayong pakialam. Dahil kailangan natin ng lalong madali ang pagbabago. Iminadali nila tayong binudol eh. Hindi madaliin din natin sila na pababain. Huwag lang muna natin isigaw. Huwag lang muna natin isigaw. Mag-iipon-ipon pa tayo. Magpaparami pa tayo. At sabay-sabay natin isisigaw yan. Sa pagpasok ng 2025, ang bagong liwanag ay ating makakamtan. At ito pa mga kababayan. At ito pa ang aking konting idadagdag. Alam niyo po, hindi lang politika tayo binulang ng demonyong Ferdinand Marcos na ito. Ang pinaglalaban natin, ang matagal na nating nilalaban ang terorismo ng Pilipinas, ang CPP, NPA, NDF, may kinasabwatan pa sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi tayo papayag. CPP, NPA, ibagsak! CPP, NPA, ibagsak! 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 So para maintindihan ng ating foreign community, ang ating isang kaibigan ay itatranslate sa Nihongo yung ilang mga sinabi ko. Konnichiwa! Konnichiwa! 私たちは日本在住フィリピン人です。私たちはフィリピンで行った選挙戦で選出された副大統領のサーラ・ドゥテルテを議員たちが追放としています。それは私たちビビサラを守るためこの場を借りて皆さんに伝えてます。今のフィリピンは今のマルコス政権はとても弱いでございます。今のマルコス政権はファミリービジネスになっています。議員のフィリピンの予算は一個の議員がみんな掴んでいます。それはみんなに扱うためにではなく自分のために使っています。選挙のためにみんなに援助しています。だから私たちはこの場を借りてビビサラを守って次回の大統領にしたいと思っています。また、フィリピン健康保険、日本で言うと健康保険、皆さん、もう悲しいことに、マルコス政権は、もう補助金はゼロでしています。悲しいなのは、支払っている国民のが背負うことになります。だから、2025
2025年はもう皆さん勉強病気にならないように頑張ってください。もうこれはもう本当に笑い事ではありませ Naaalala ん。 niyo pa ba? もう本当にもう皆さんミキサーを守ってください。ミキサーを守ります。皆さんよろしくお願いします。 Protect Baby Sara! Protect Baby Sara! Protect Baby Sara! Isa pa! Baby Sara! Baby Sara! Baby Sara! Baby Sara! Mga kaibigan, mga kababayan, Marcos Turabo! ang terorismo na ipinangakong tutuldukan ng gobyernong Marcos at ipagpapatuloy ang tinuldukan na sana ni Tatay Digong na si PBFPA ay patuloy pang namamayakbag sa loob ng Kongreso. Hindi tayo pabayag! Hindi tayo pabayag! Sa halip na ikondina ang komunismo, kinasabwatan sa loob ng Kongreso para magnakaw ng pira ng bansa. Namamayakpak at walang nagkukondina kahit sa loob ng Kongreso. Anong klaseng gobyerno ang Marcos government? Magnanakaw! At sa ilalim ng lahat ng ito, isa siyang mahinang mamuno sa ating bansa. Kaya hindi siya ang legitimate actually na binoto natin. Ang legitimate na binoto natin ay walang iba kundi si BP Sara! Duterte! BP Sara! Duterte! BP Sara! Duterte! Ipaglaban! Ikay Sara! Ipaglaban! Ikay Sara! Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay isang paalala ng nakaraang ama na isang diktatorya. At hindi tayo papayag na manaig muli ang isang diktador na Marcos. Hindi tayo papayag na manaig muli ang isang diktador sa Kongreso na si Martin Romualdez Tambaloslos. No way! Patayin na mga buhaya! Initsa ng mga buhaya! At ating ikondina ang Quadcom sa Kongreso na patuloy na sinasalasa, patuloy na ginagamit ang pera ng bansa para sa kanilang pansariling bulsa, para sa kanilang eleksyon. Akto ko na! Akto ko, gang! Wala na! Kababayan, hanggat hindi tayo gising, kung hindi tayo magigising, itong nangyayaring ito ay paulit-ulit na mangyayari. Kaya tayo ay dapat manindigan. Tayo ay dapat na lumaban. Tayo ay dapat na tumayo. Tayo ay dapat na sumigaw. Ibangon ang Pilipinas! Pilipinas! Ibangon! Pilipinas! Ibangon! Ibangon! Pilipinas! Maraming salamat! Ang susunod kong tatawagin ay walang iba, kundi ang ating isang kapatid na galing pa ng Iwate, isang artist dito sa Japan, si Miss Irene. Wala ba kayong mga kamay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Una po ay gusto ko magpasalamat kay Kuya Bertis, kay Miss Risa. Sila po ang naging daan at ang kanilang grupo para po matupad itong ating pagtitipon na nangyayari ngayon. Napakarami pong nangyari na sana ay kaunlod, pero po sa awa ng Panginoon ko, tayo po ay natuloy. Nandito po tayo lahat nagsasama-sama. Paglalaban natin ang ating mahal na Presidente!
VP Sara! Maraming salamat po ulit sa pagkakataon na binigay, Kuya. Sa inyo po lahat sa mga naisita po natin na naunta din talaga dito sa ibang lugar. Maraming salamat po. Ipasasatuloy lang po natin ang ating pagmamahal sa ating bayan, sa ating bayang Pilipinas, at sa ating karapatan. Mabuhay po tayong lahat! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay VP Sara! Mabuhay! Maraming salamat po! Tinatawag si Miss Irene uli. Kailangan daw kumanta siya. Gusto niyo ba kumanta si Miss Irene? Gusto niyo ba? Gusto daw. Ito na. Yan na yung speaker. Si Mr. Speaker. Lumakas natin si Mr. Speaker. Teka lang Meron pa ha. akong ginawang bagong kanta Kakanta si... para sa Pilipino. Meron mo. Mr. Speaker. Tayo mo na Ano ko natin. na lang, iapapela ko na lang. Okay lang po ba sa inyo? Andyan na si Mr. Speaker. Ayun o. Magagawa niyo yan ng tungkol sa Constitution, Kuya. Okay lang po ba? Iaayos ko po muna. Tawag ko Sige. muna. Ibalik ko po muna. Ayusin niyo muna ni Mr. Speaker yan. May gusto bang magsalita diyan sa inyo? Mr. Speaker. Ako gusto ko kasi hindi ko kaya. VP Sara, mamuri maksyo! Duterte! 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 Siya nga pala, bago ko rin makalimutan, gusto kong magpasalamat sa ating Tabarinyo na kapatid. Walang iba kundi si Miss Salindo. Miss Salindo, na nag-sponsor at nabigay ng mga t-shirt. Miss Sally, nasaan si Miss Sally? So habang inaantay natin, kanina, hindi nyo siguro ito narinig. Sino yung may bangko, may pira sa bangko sa Pilipinas? Who has the money in the bank in the Philippines? If you know that the Philippine Health Insurance of the Philippines, our national PhilHealth, ay kinuhaan, yung 89 billion ay kinuha yung 69 billion at nilagay daw sa treasury. Pero habang pinag-uusapan pa lang yung pag-transfer, ay may nangyayari ng bigayan sa loob ng Kongreso sa mga congressman sa iba't ibang sulok ng bansa at namimigay ng ayuda. Mga kapatid at kababayan, ang ayuda na manggagaling kahit kanino man na politika sa atin, tanggapin po ninyo at sabihin nyo sa mga kaibigan, mga kamag-anak nyo, tanggapin po ninyo dahil pera po natin yan. Pero pagdating po ng eleksyon, huwag niyong kalilimutan ang mukha ng mga buayang yan. At huwag natin silang iluluklok muli. Sa halip, dapat natin silang huwag nang iboto at kalimutan natin sa basura. Iboto natin ang bago.
Iboto natin ang bago. Iboto natin ang lahat ng mga Duterte supporters na tumatakbo para sa politika. Huwag na nating uulitin ang ating pagkakamali, mga kababayan. Nabudol man tayo isang bisis, dapat wala ng pangalawa. Never again, mga kababayan. Pati na yung kapatid niyang sobrang, anong tawag dito? Masyadong mangga, masyadong maasim. Ako nakalimutan ko ng pangalan eh. Alam niyo bakit? Dahil hindi na natin siya iboboto sa 2025 pagkasinado. No way! Dahil puno na ang salot. Sobra-sobra na ang paghihirap na ating dinanas more than 20 years sa panahon ng kanyang ama. Hindi na tayo makapag-aantay kahit 3 taon na nakaupo si Bongbong Marcos. Bago sumikat ang araw sa 2025, bakit hindi tayo magkaisa sa buong Pilipinas, sa buong mundo, mga Pilipino? Napalitan na natin ang ating gobyerno. Meron tayong very effective Vice President. Ikaw mismo ang follicle hair test ay hindi niya magawa. Paano niya magagawang solusyonan ang problema ng bansa? Kung mismong ang ilong niya ay hindi matanggal ang kanyang puting cocaine sa kanyang ilong, paano niya masosolusyonan ang korupsyon na patuloy na ginagamit ng mga nasa Kongreso para pahirapan ang mamamayang Pilipino? Nakahanda na ba kayo? Nakahanda na ba kayo? Tawagin natin muli si Miss Irene Oikawa! Maraming salamat po. Ito pong kantang ito ay ginawa ko para sa ating Pilipina, sa ating bansang Pilipinas at sa lahat po ng ating mga kababayang Pilipino. Lalapit ako dito. Kailan ka nagigising, Pilipino? Kailan mo aaminin, nagkamali man minsan ng piniling landas, ngunit isipin mo, hindi pa huli ang lahat. Pilipino, bakit ka nagkaganyan? Nasaan ang pagmamahal sa iyong bayan? Bakit natitiis ang hirap at panggigipit? Wala na bang magagawa kundi matay ipikit? Tayo'y muling magkaisa at muling magkapit-kapit. Pagmamahal sa bayang Pilipinas ay isa-isip. Ikaw, ako,
Bakit hinayaan hanggang alay madungisan? Ano bang kapalit? Sapat na ba upang bayan mo'y matikis? Tayo'y muling magkaisa at muling magkapit-kapit. Pagmamahal sa bayang Pilipinas ay isa-isip. Ikaw, ako, tayo, bawat Pilipino muling magkaisa. Magkapit kamay tayo. Kailan ka pa kikilos? Hanggang kailan papagapos? Hinihintay ka ng iyong bahayan. Tayo'y muling magkaisa at muling magkapit-kapit. Pagmamahal sa bayang Pilipinas ay isa-isip. Ikaw, ako, tayo, bawat Pilipino magkapit kamay, magkaisa. Maraming salamat po. Magkaisa po tayo lahat. Maraming salamat po, kapatid na Irene. Kapit pising, kapit kamay, magkaisa. Hindi lang mga demonyo ang nagkakaisa. Lalabanan natin ang mga demonyo sa loob ng Kongreso. Sabihin ko sa inyo, katapusan na nila ito. Tapusin na natin ang mga kalokohan nila sa Kongreso. Mayroon pang tatlong natitirang mga sa loob ng Kongreso na kisyo nakikipaglaban daw sila sa bayan. Pero nagnanakaw din sila sa kaban ng bayan gamit ang pera ng bayan at nag-aarmas. Pinapatay ang ating kabataan, pinapatay ang ating mga kapulisan, pinapatay ang ating mga military. Walang iba kundi ang CPP, NPA, NDF. Hindi po tayo patatalo sa kanila ngayon. Ang pagkakaisa ng gobyernong Marcos sa CPP, NPA at NDF ay ibubulgar natin ng paulit-ulit sa lahat ng ginagawa nating pagtitipon. Para malaman ng buong Pilipino na ang sintimo na pumapasok sa loob ng kaban ng bayan ay pira po para sa Pilipinas at hindi para sa mga terorismo. Tapusin na natin ang kabulukan nitong sistema ng pasismong Marcos, Romualdez at saka Araneta. Ginagamit lang nila si Bongbong Marcos na presidente, pero ang gumagamit sa pera ng bayan ay walang iba kung hindi si Romualdez Tambaluslos. Kaya dapat tayong magkaisa. Itong pagmulat natin ng ating mga mata, pagmulat natin ng ating isipan, ay pagmulat natin sa mga susunod na henerasyon ng ating mamamayang Pilipino. Atin na pong natikman ang Duterte administration. Kaya isisigaw natin na Duterte muli! Duterte muli! Duterte muli! Duterte muli!
Kasi binola tayo ng Quadcom eh. Sabi nila, pag nag-take ng oath si VP Sara, magpapadrug test sila. Lagi nyo ihihingi sa social media nyo na dapat silang magpa-drug test. Kasi yan ang dalawang problema natin. Droga at NPA. Yan ang malaki. So lagi natin, huwag nyo kakalimutan kasi nililigaw. Magpa-drug test, pati yung mga local officials nyo na mga tatakbo sa bawat distrito o bawat bayan, hingin po natin, paulit-ulit, drug test, huwag tayo makakalimot. Maraming salamat po. Maraming salamat sa muling pagpapaalala ng ating panatiros ng Moli. So hindi talaga natin makakalimutan ang kanilang mga kasalanan at lalo nating ibubuyag-yag sa lahat ng ating magtitimo ng kagaya nito. Kahapon ay mayroon lang isang pumasok ulit. Kanina nung isang ko yung Philippine Deposit Insurance. Yun yung insurance na pagka po kayo ay mayroong pera sa bangko, pagka po ito ay nawala or ito ay nagsara, insured po kayo. Pero ito pong PDIC, ang pera ng PDIC ay nawawala. 117 million kahapon lang lumabas sa balita. Isipin niyo yan, nagtututbrush tayo, nagtatrabaho tayo, nagpapadala tayo ng pera sa Pilipinas, ninanakaw ng mga buhaya sa Kongreso. At itong pagnanakaw na to, hindi lang sa Kongreso, sasabihin ko sa inyo, kagaya ng sinasabi ni Coach Oli, ang pagnanakaw na ito ay hanggang sa baba, pati ang mga barangay captain na mismo. At kita nyo, meron tayong mga Japanese na mga second generation. Nararamdaman po nila. Hindi lang tayong mga Pilipino ang nakakaramdam ng totoong nangyayari sa Pilipinas. Maraming salamat. Thank you, thank you. Ang isa pa ang dapat nating tandaan, hindi lang korupsyon. Meron ang Pilipinas na ginagawa nitong mga nasa Kongreso. Yung patuloy na droga, yung drug hole sa Alitagtag, hanggang ngayon wala pang napapanagot. Hindi pa nakikita kung ano ang source o saan o sino ang source. 2 tonelada po ng droga. Wala tayong naririnig. Bakit? Kaya yun ang sinasabi ni Coach Oli kanina, na dapat ang lahat ng politiko ay magpa-drug test. Sumigaw tayo ng 30 seconds na lahat ng politician in 5 times ay magpa-drug test. Okay ba sa inyo? Nakahanda ba kayo? Drug test. Ang isisigaw natin, isisigaw ko, politicians, drug test, politicians, drug test, politicians. 5 pieces, okay? Ready na ba kayo? Drug test na. Okay lang, mahaba yung careful test. Ready na ba kayo?
Politicians! Politicians! Drug test! Drug test! Politicians! Drug test! Drug test! Marcos Jr. Drug test! Drug test! Martin Romualdez! Drug test! Drug test! Marcos Jr. Drug test! Drug test! Marcos Jr. Drug test! Drug test! Tingnan natin kung di pa sila tablan ng mga sinisigaw natin na drug test. Mga PI talaga sila. Mga PI itong mga politicians natin. At ngayon, kung nagsasawa na kayo sa kasisigaw ko, tatawagin ko ang isa nating kasamang Hapon na gustong magpahiwatig ng kanyang damdamin sa ating ginagawa pagtitipon ito. 何でも言っていいよ、気持ちだけ。オッケーオッケー。目の前ですよ。こっち目の前。こっち目の前。Para sa mga Duterte. Ano ba? 私は日本人です。フィリピンの今の大統領、ボンボンマルコスは日本から見てもちょっと、変だなと思いますし、できれば日本人としても、大統領変わってもらって、新たな新しい素晴らしいフィリピンの国を作ってもらいたいと思います。日本人も応援します。頑張ろう。 Kung pwede lang daw ang ating presidente ay palitan. Kahit daw siya sa pananaw ng isang hapon ay nakikita niya ang ating damdamin na si Marcos ay dapat lang palitan. Gambaro! Gambaro! Domo arigato gozaimasu. So ang bawat damdamin ng bawat Pilipino na nandirito ngayon at kahit yung wala sa atin ngayon ay nararamdaman yung nararamdaman nyo. Then this is a thing that I would like to tell our Japanese community, that we are Filipino people who are proud of our heritage, that we will fight for our rights. Yes! That we will fight for our justice, that we will fight for our government, our Vice President. So far, it has been a long time. For us, 2 years is too much for a bad government. And for this bad government that we have under Marcos Jr., we are shouting out of our lungs that we will support and we will protect Vice President Inday Sara! Duterte! Inday Sara! Duterte! Inday Sara! Duterte! And we will not be silent by the power tripping of the Congress, of the House of Congress. Filipinos, the people is the government. We just put them there in the House of Congress to represent every district. But we voted our Vice President all over the country, all over the world by all Filipinos. Outstanding 32.2 million. We have our legitimate Vice President who can lead the country. It's not the President Bongbong Marcos, whose health is questionable. Whose health is questionable? You prove it! You prove it! Music ko, guys!
that it is not true. But we have to prove it. That's why it has been a long asking from the Filipino people to our President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., to have a hair follicle test because his action is questionable. He cannot even clean up his nose full with white substance. How could he solve the problem of our country who is drowning sa utang ng PI na? We have big corruption in our country. Ladies and gentlemen, our community, international community, we are not against any individual. We just like to save our country, just like you and me. We cannot let our future in the hands of drugs. We cannot have our young people under the drugs. We already have solved this problem slowly 8 years ago from the time of President Rodrigo Roa Duterte. We were just fooled and make believe by President Ferdinand Bongbong Marcos that he will continue to fight drugs in the Philippines, that he will continue to fight the communism, the terrorism that is happening in the country. But what had happened, instead of continuing the projects of President Rodrigo Roa Duterte, it becomes loose. It becomes loose. We are becoming a narco-state country in the Philippines. Again, because of Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos Jr. So we will not stop, and you will not just see us today, I promise you. Until we have our justice and freedom for truth, for our country and for our people, you will always see us here and around Tokyo. Tama ba? And we will always shout for the change, true change of our country, for the true change of the Philippines. We are now sugar-coated because of the name of Marcos. But hello, if you are born 50 years ago, just like you and me, you will know how corrupt is the father, but worse is the son. If the father, we've noticed that he corrupted the country for 21 years, and we cannot almost kick him out. In the son, we have just 1 year. We have already a lot of debts. We have already trillions of debts in the World Bank. And what worse is with that is not only that we had debts. The money that we are borrowing, or these animals, these crocodiles are borrowing from the World Bank, it doesn't go to the country. It doesn't go to the people. It goes to their own pocket. It goes to their own interest. That's why we are fighting for. And at this time, at this point of time, we are getting stronger. And we are very thankful for this country that we are free to share and to hear. Yes, laban! Makikita ninyo na kahit kapatid naming Hapon ay nakikipaglaban para sa amin. Thank you, my brother. Arigato gozaimasu. Let's save Philippines. Arigato gozaimasu. Domo.
So, most probably there are some people on the social media that would make fun of us. That would tell us that we're just few. We are few, but we are the majority in heart. We are pure Filipinos. And we will fight for the Filipinos. And we will fight